Belmundo. Malalaos rin daw po. Okay lang pong malaos. Kaya ko na po magsimula sa sa baba. What's up guys? Sa muling sausawayang pobre. So ito na naman tayo, ang ating kasabihan. Kalingap lamang ang ating ipaglalaban. So guys, panoorin yung aking video hanggang dulo. Thank you. Hello guys, what's up once again sa muli ang sausawerang pobre. So guys, ito na naman tayo makikisawsaw, no? So 'di ba sabi ko nga yung isyong Beyonce, talagang hindi yan basta-basta ma-stop, hindi yan basta-basta makakalimutan ng mga tao, no? So, alam mo yung parang yung nasugatan ka na kapag naano yung nare-refresh yung sakit, so talagang mararamdaman mo yung hapdi, no? Na kapag humapdi, syempre pag humapdi, mapapaaray ka, di ba? So parang ganun yung nangyayari na kumbaga tayo na mga supporters ng Kalingap is nasugatan tayo. Kaya minsan pag nasasagi or konting dun sa sugat, siyempre masakit, mahapdi. So ang nangyayari, nag-hysterical tayo, yung parang napapasigaw ka sa hapdi or sa sakit. So parang ganito yung nangyayari ngayon kay Beyonce, no? So si Beyonce ngayon, hindi basta-basta matatantanan. So, laging nasusubaybayan bawat kilos niya, bawat sinasabi niya. So, laging nasusubaybayan yan. So, kaya ngayon, hindi pa rin talaga matapos-tapos yung paggawa sa kanya ng issue. Kasi nandoon niya nagkakandalaiti yung tao, nagkakandalaiti yung mga supporters ng Kalingap, tayo, ako. So, nagkakandalaiti tayo. Kumbaga, yung sugat sa puso natin, kapag nasasagi yan, mararamdaman mo yung hapdi, kaya tayo ay nag-hysterical sa sakit, no? So, sa galit. Kapag naaalala natin, kapag napupunteriya yung sakit ng puso natin, ayan, magsisimula na naman tayo dun sa sakit na naramdaman natin nung unang araw na napanood natin sa Tulfo, no? So, ito na nga. Ngayon, syempre, marami na naman ang nag-react dun sa binitawan niyang salita. So, syempre ako kahit papano ako, naapektuhan din ako doon sa sinabi niya na kaya niya mag-umpisa doon sa wala. So, ito na nga ang mahirap, no? So, porque talaga nagkaroon ka na ngayon, feeling mo talaga sumikat ka sa sarili mong kakayanan, no? Kasi yung pagsabi na kaya ko mag-umpisa sa wala, yung umangat ka na wala sa yung umangat na ibang tao, na ikaw mismo yung nag-umpisa sa pag-angat mo. Siya hindi niya masasabi na mali yung word na sinabi niya na kaya ko naman mag-umpisa sa wala. Pwede siguro yung sinabi niya dahil wala naman kami, kahit bumalik kami sa wala, wala namang problema. Hindi yung kaya ko naman mag-umpisa sa wala na parang feeling mo umangat ka, na ikaw mismo talaga ang nagpaangat sa sarili mo. Umangat ka dahil may umangat sa'yo. Kumbaga yung nakadapa ka na hindi mo kayang bumangon mag-isa, nakabangon ka kasi may umangat sa'yo. 'Di ba? Yung parang ganun yun. So, kaya mali yung word na binitawan niya na kaya ko naman mag-umpisa sa wala. Pwede niya siguro sabihin, wala namang problema kung bumagsak, bumalik kami, kung saan kami nadampot. Tanggap nila yung ganong klaseng buhay kasi buhay naman talaga nila yun. Kasi yung pagsasalita niya, parang nagmalaki na siya. Na, ay, umangat ako. So, binagsak ka. Kaya ko ulit magsimula. Yung feeling mo talaga, ang pag-angat mo dahil sa sarili mong kakayanan. Mali yun, no? So, ngayon talaga hindi matitigil yung issue. Kasi wala ka talagang maramdaman na pagpapakumbaba sa mga pagbibitaw niya ng salita. At wala ka talagang maramdaman na may humbleness. Kasi ngayon, ang umiiral sa kanya ngayon, pride. Na siguro dahil nga nasaktan sila, aminin man nila ito or hindi. Pagtakpan man nila ang alam nila, pagtakpan man nila yung katotohanan, hindi nila yun matatakpan. Kasi alam natin yung katotohanan. Ngayon, syempre, may pride. So, ma-pride nga sila kasi hindi nila matanggap yung katotohanan. 'Di ba? Mas lalo naman yung nanggigigil sa kanya na hindi magpapatalo. Kasi alam na alam,
yung buong katotohanan ng kwento ng buhay nila. Kaya para sa akin naman siguro, hindi naman kung mag-sorry ka naman siguro kung tanggapin mo talaga yung katotohanan, wala naman sigurong mawawala, di ba? Wala naman mawawala. Kung aminin na lang talaga nila sa sarili nila na kahit paano naging hindi sila, ibig sabihin nagkamali sila ng landas, nagkamali sila ng pinili nila, na nagmataas sila. 'Di ba? Kasi alam naman kahit na ano man ang gawin nila ngayon, wala naman maniniwala sa kwento nila. Kasi ang kwento ng buhay nila, kita natin. 'Di ba? Ang nag-create ng kwento ng buhay nila, yung Kalingap. 'Di ba? Nagkaroon sila ng magandang journey sa buhay nila dahil sa Kalingap. Kaya kung tutuusin, wala naman silang pwedeng itago at wala naman silang pwedeng ipagmalaki kasi open yung naging buhay nila. So ito nga ang masaklap ngayon kay Beyonce na pag nagsasalita sila, may kayabangan, nandoon yung may kayabangan na sila na halong kayabangan sa pananalita, 'di ba? So yun yung yun yung masaklap ngayon na na katotohanan na parang hindi nila matanggap sa sarili nila yung totoo. Diba? Kaya ngayon tuloy, ayan, ang dami-dami na naman komento sa kanya. Diba? Yung nga sinasabi ko baguhin man niya ang buhay niya, umangat man siya, pero talagang mahihirapan talaga sila na baguhin yung kwento. Yung kwento na gumawa talaga sila ng malaking kaguluhan, malaking issue na mismo sa buhay nila yun tatama. Hindi yun ang ginawa nila, nakakala nila makaapekto sa Kalingap, wala lang. After ng gulo na yun, walang nabago sa Kalingap, mas umangat pa ang Kalingap. Doon sila nagkakamali. Sila ngayon, kahit anong gawin nila sa buhay nila, hindi nila mababago yung kwento. 'Di ba? So, ngayon syempre ang dami-dami na pumasok sa eksena, pati yung tindahan napaubos na. 'Di ba? So, ako ito lang masasabi ko wala ka pang pwede pagmalaki, Beyonce. So, ngayon, alalahanin mo, may vlog ka. Pero anong ginagawa mo? Kumikita ka sa palipad. Masakit man magbitaw ng ganitong pananalita. Hindi ka namin minamaliit. Pero kung umaabot man sa punto ng ganito, dahil yan sa kagagawan mo, live ka ng live. Nakaasa ka sa palipad. Kasi yun ang purpose palipad. So ito naman ang mga nagpapalipad, sige magkanda, hirap-hirap kayo dyan kung saan kayo nagtatrabaho, ipalipad nyo sa hindi nyo kaano-ano, ipalipad nyo sa napaka-ungrateful na tao, diba? Sa bagay pera nyo naman yan wala naman mag-aano sa pera nyo yan, pero diba nakakatawa, nagpapakanda hirap kayo magtrabaho, tapos ipapalipad lang ninyo ng ipapalipad. Para sa akin, mas worth na maghanap kayo ng matutulungan nyo. Baka mamaya, mga kamag-anak nyo, hirap na hirap. Tapos tulong kayo ng tulong doon sa hindi nyo naman kaano-ano kasi bakit? Ang iba kasi nagyayabang, ang iba kasi ma-pride, ang iba kasi pinapakita na talagang gusto nila ibagsak yung Kalingap. Sinusuportahan nila si Beyonce kahit nakikita talaga nila na may fall na may mali na. Kasi nga dahil mga antay sila, gusto talaga nila ipamukha sa Kalingap na ganito. Pero hindi naman naaapektuhan ang Kalingap. Walang nabago sa Kalingap. Kalingap is Kalingap. Ang Kalingap ay nakatayo na yan. Matibay ng pundasyon yan. Hindi yan basta matitibag. Kung darating man sa punto na yan, sa tingin ko hindi kayo ang makakapagpatibag sa Kalingap. Kasi matibay na sila. Ganito pa. Ang pinagtatakahan ko lang, itong mga antay, hindi ko mag-gets kung gusto ba talaga nila pabagsakin ang Kalingap or naiinggit sila. Hindi ba nila naiisip na kapag bumagsak ang Kalingap, pati career nila, tapos kumikita sila sa vlogging kasi ang content nila Kalingap. Antay sila pero ang content nila Kalingap. So paano? Pag sabihin na natin na yun ang hinahangad ninyo, bumagsak ang Kalingap. Sinong unang maapektuhan? Yung mga maliliit na vlogger. Yung tinitingnan ko nga naman sila kahit nang tatagal na nila, kukunti pa rin naman ang mga views nila. Kasi topic nila Kalingap.
ang dami-dami naman pwede itapik. So, sabi nga wala namang problema itapik mo ang Kalingap, basta wag dun sa paninira. Pero paninira sila ng paninira sa Kalingap. Sabi ko, gusto ninyo matibag yung Kalingap. Pag natibag yung Kalingap, paano na yung vlog nyo? Paano na yung content nyo? Wala nang kita. Kasi di ba ang content lang naman nila puro Kalingap. Puro pagkukontra. Puro paggagawa ng kwento na kung anong klaseng kwento ang ginagawa na kasiraan. Ikatagal-tagal na yan hanggang ngayon, di pa naman natitinag ang mga Kalingap. Hindi naman bumabagsak ang Kalingap. Kasi bakit? Itotoo lang naman sila. Totoo yung pagtulong nila. Legit yung pag-charity nila. Ang kumukontra lang naman dyan, yung mga antay, na mga inggit, yung mga nag-i-sponsor, na pag nag-i-sponsor, gusto na sila yung magmando, porket nagbibigay sila ng pera, sila na yung mag-drive, sila na yung gusto magplano, hawakan yung liig ng mga Kalingap. Kaya sila nagiging antay. Pero noong mga panahon na yun, naniwala naman sila, kaya sila nag-sponsor. Nung hindi siguro natupad yung pangarap nila or intention nila kung bakit sila nag-sponsor, mag-aantay na sila. Diba? So hindi pa naman pwede yun na sa Kalingap, nagko-contribute lang naman kayo, nagpapaabot lang naman kayo ng gusto ninyo ipaabot, tapos gusto niyo nang hawakan, kayo nang gusto magmaniobra. 'Di ba? Ang Kalingap may sariling may sariling regulation. At saka yung Kalingap hindi lang basta Kalingap. Matatag ang Kalingap, malaki ang Kalingap. 'Di ba? So hindi lang naman yung ganyang klaseng ordinary yung charity na kaya ninyong diktahan. Na porket nagbibigay kayo ng pera, kayo na magdidikta na dapat ganito ang gawin. Kayo nang dapat masunod. Hindi ganun ang nakikita ko na dapat mangyari doon sa Kalingap. So as viewers, syempre na-observe na natin, nakikita natin. Pero ang iba nga, ganun ang nangyayari. Kasi sa totoo lang talaga guys, hindi ko talaga ma-gets, hindi ko talaga maintindihan kung ano talaga yung himutok ng puso nila sa Kalingap, na parang hindi nila matanggap-tanggap yung ginagawa ng Kalingap ngayon, yung pag-charity. Bakit? Di ba? Bakit ang dami ninyong nakikitang mali na hindi namin nakikita? Yun ang hindi ko talaga maintindihan eh. Ano ba ang mali na nakikita ninyo, na maling-mali sa paningin ninyo, na hindi namin nakikita? Malinaw naman ang aming obserbasyon, malinaw naman ang aming nakikita, di ba? So, grabing inggit. Ako para sa akin, kung ang punto nyo is pabagsakin, malabo yan. Hinding-hindi kayo ang makakapagpabagsak. Ang dami na naging problema ng Kalingap o pinatolfo. May naglakas ng loob magpatolfo. Pinatolfo ni Beyonce. Ang tanong, ano ang naging epekto sa Kalingap? Mas lalong umangat. Mas lalong naging sikat. Kasi nga pag totoo ang ginagawa mo, wala kang tinatago sa katulad ng mga binibintang ng iba, hinding-hindi mo yan basta matitinag. Kayo, ang dami nyong feeling nyo tama lahat ng ginagawa nyo, lahat ng sinasabi nyo tama. Bakit hindi naman kayo umaangat? Bakit hindi nyo naman naiangat yung sarili nyo? Hindi naman kayo nagkakaroon ng kagaya ng Kalingap? Diba? So, yung palang alam nyo kayo ang tama. Mali ang ginagawa ng Kalingap. Pero bakit? Bakit hindi nyo sila nalalamangan? Bakit andyan pa rin naman kayo? Ang tagal nyo nang naninira. Diba? Ang dami nyo sinasabing kamalian. Bakit hanggang ngayon hindi man kayo ang sinusuportahan ng tao? Bakit Kalingap pa rin ang sinusuportahan ng tao? So, yan ang malaking tanong ngayon. Alam nyo ang tama. Lahat ng sinasabi nyo, yun ang sinasabi nyo tama. Maling-mali ang Kalingap, ang daming mali sa Kalingap. Ang dami pa ngayong issue. Bakit ba talagang issue sa kanila yung love team? Mga masyadong nagmamalinis. Huwag nga kayong magmalinis. At least, ang ginagawa ng Kalingap, nakakatulong sa kabataan. Nakakatulong sa kanila. At wala namang kabastusan ako nakikita doon kasi nasa camera naman eh. Iba nga dyan na kabataan, maging real talk tayo. Ang ibang kabataan dyan, makita mo sa tabi-tabi, naglalampungan, ang babata pa. Diba? Tapos masyado kayo nagmamalinis. Wala naman nakikitang mali kung ginagawa man yun, is para din sa kanila yun, malinaw, klaro. Bago nag-umpisa, malinaw ang sinabi ni Kalingap Rab for good vibes. And besides, ang nagre-request viewers, isipin nyo ha, para sa akin, malaking tulong ang love team. Ngayon, di ba, daming issue, ginagawa nila ng issue yung love team na yan. Ginagawa nila ng masamang kwento, yung love team. Para sa akin, bakit naging sikat ang mga angels? Bakit nagkaroon ng mga maraming sponsors? Kasi sa love team. Sina Kanoli, saan nila nakilala si Choi? Sa love team. Yung mga nag-sponsor, di ba kay Beyonce noon tsaka kay Edo, makita nga lang na hindi maganda yung samahan ng dalawa, nagagalit na yung mga ibang sponsor, mga ibang sumusuporta, yung mga viewers. Sila yung nagpupumilit sa love team na yan kasi kinikilig. Di ba? So sino ang may request? Viewers. So bakit sila nakilala ng todo? Bakit sila sinuportahan ng mga sponsors? Dahil sa love team. Diyan sila humanga. Kinilig sila, kaya sinuportahan nila, kaya nga naging sikat sila, naging maraming sponsors, maraming kaganapan, kasi sinuportahan nila yun, sinuportahan ng sponsors, sinuportahan ng viewers, sinuportahan ng supporters. Kaya naging matunog yung love team na yan.
naging good vibes. Maraming napatawa, maraming napakilig, maraming napahanga. Di ba? Noon nga, magtampon-tampuhan pa yung mga love team, nadagalit na sila. Di ba? Nagkakaroon ng mga issue, ng binabash. Kasi nagustuhan ng tao yun. So bakit ngayon parang napakasama na? Dahil lang kay Beyonce? Kasi nagyabang na? Kasi feeling niya, kayang-kaya na talaga nila buhayin ngayon ang buhay nila. Angat na sila, tuloy-tuloy na talaga yung pag-angat nila sa buhay. Kaya naging masama na yung love team na nakatulong sa kanila, na nakapagpabago sa buhay nila. Real talk. Kaya nagkaroon si Beyonce ng ganyang bahay kaganda, nagkaroon si Beyonce ng napakadaming sponsor sumuporta dahil sa love team. Diba yun naman yun? Yun naman yung katotohanan. So bakit ngayon parang galit na galit kayo? Kasi ang totoo, ang nagagawa ng Kalingap, hindi nyo nagagawa. Ayan na nga, tumiwalag na nga kayo. Ang dami-dami nyo na nga ngayon na antay. Nagkakaisa kayo ngayon ng mga antay. Bakit hindi nyo pa rin magawa? Nagmamalinis? Nagmamalinis o wala kayong kakayanan gawin ang nagagawa ni Kalingap? Kasi matalino si Kalingap Rob. May utak. Alam magpatakbo ng community niya. Hindi kagaya sa inyo, puro lang kayo pambabash. Ang dami-dami ninyo ng antay ngayon, di ba? Nagkakaisa kayo. Bakit hindi nyo gawin ang kayang gawin ng Kalingap? Hindi nyo magagawa kasi wala kayong kakayanan gawin. Kaya yun, ingit na ingit kayo sa Kalingap. Kaya nagtataka ako ngayon Nung may love team, pinagkakaguluhan ng supporters, ng viewers. Nag-aaway-away. Pag hindi na-vlog yung love team, nagkakagulo. Kasi bakit walang vlog? Bakit ito lang ang binablog? Pag binablog, lahat naman kilig na kilig. Lahat naman sinuportahan. Kaya yung si Kanuli na yan, di ko makakalimutan, pumunta pa ng Dait. Sinuportahan ang love team ng Joy and Dan. Diba? So tapos ngayon, kung ano na nang sinasabi, ano nang chismis, ano nang panlalait, panunumbat, doon sa binitawan nilang pera. Diba? Para sa akin, huwag niyong hangarin na bumagsak ang Kalingap. Pero tulad ng sinabi ko, naniniwala ako na hindi basta-basta mapapabagsak ang Kalingap. Huwag niyong hangarin na bumagsak ang Kalingap kasi pati kayo bagsak. Kasi content niyo Kalingap O di ano pa yung content niyo pag wala ng Kalingap? Diba? So bakit niyo ba hinahangad? Ano ba talagang totoo? Gusto niyo ba talagang Kalingap bumagsak? Or talagang gusto niyo lang i-content? Pagpapabagsak ba yan? Or content? Or kainggit-inggit? Alam niyo, masisiraan niyo lang yung Kalingap. Doon sa mga uto-uto. Doon sa kahit nakikitang katotohanan bulag. Pero doon sa mga tao na naniniwala, katulad ko naniniwala ko, ramdam ko sa puso ko, ang ginagawa nila ay talagang legit na pagtulong. Example, si Ate Pea ngayon, touch na touch talaga ako sa ginawa ni Kuya Bal. Grabing concern niya. O ngayon, si Ate Pea nakaratay sa bedridden siya. Imaginein mo na dapat pamilya na ang kasi ako talaga sa totoo lang, naisip ko, sabi ko paano kaya si Ate Pea nakakaligo? Naisip ko talaga yun, paano si Ate Pea nakakaligo? So parang ang hirap-hirap, di ba? Ang hirap ng sitwasyon ni Ate Pea. Yung ginawa ni Kuya Bal, na nagbutas siya doon para mailabas si Ate Pea, napakalaking concern noon kay Ate Pea. Imaginein mo yan, na siya pa talaga ang nag-isip ng bagay na yan, na dapat pamilya na ang nag-isip niyan para kay Ate Pea. Pero si Kuya Bal pa rin ang nagmalasakit. Si Kuya Bal pa rin ang nakaisip ng bagay na yan. Alam mo, touch na touch talaga ako doon. Yung ngayon na parang nagiging ama, si Kalingap Rob sa mga anak ni Ate Pea. Naging pangalawang tatay, or kuya. Paano kung sa mga panahon na yan wala sila sa Kalingap? Paano yung buhay nila? Paano sila ngayon? Imaginein nyo na lang yung gastos. Pero bakit kalmado si Ate Pea kahit na ganyan ang kalagayan niya? Kasi bakit? Nakaalala yung Kalingap. Kaya nga sabi ko ngayon, pag nasa Kalingap, napakaswerte. Kung ilalagay mo ang buhay ni Ate Pea sa kagaya natin ng mga ordinaryo na walang masasandalan, mababaliw ka na dyan. Baka hindi ka na magpagaling. Baka stress ka na talaga or baliw ka na. Hindi ka na makabangon dyan sa hihigaan mo. Kasi sa problema ba naman yan? Pero bakit na naging magaan ang lahat? Kasi nakaalala yung Kalingap. Ni minsan pinabayaan? Wala. Walang nag-generate sa kanila na pera. Pero bakit ang daming pera? Okay, hindi ang Kalingap ang nagbigay ng lahat. Dahil sa Kalingap, nagkaroon ng mga sponsors. May mga taong naniwala. Di ba? Napakasimple. Tingnan nyo naman yung sitwasyon niyan. Ako talagang malaking example yan sa akin. Sina Ate Pea sa sitwasyon nila ngayon. Kung sa ordinaryong tao na wala, lugmo ka na talaga. Pero nakakaahon, nakaka-recover si Ate Pea. Kasi tingnan mo naman ang alalay ng Kalingap. May personal na nurse, may, katulad niyan, may nag-iisip ng bagay para sa kanya, di na niya na kailangan isipin yun. Andyan si Kuya Bal. Hangang-hanga talaga ako, sa totoo lang, hangang-hanga ako sa ginagawa ng mag-ama na to sa mga beneficiaries nila. Alam nyo guys, kayong mga beneficiaries, maging loyal lang talaga kayo sa Kalingap, maging totoo kayo, hanggat nandyan yung mag-ama, maaasahan nyo sila. Hindi kayo iiwan ng basta-basta. O ngayon, yung mga umaalis, pag nagkakaroon ng problema, Kuya Bal ang naalala. Nung walang-wala, Kuya Bal. So, kahit pa paano, umano yung buhay, umangat-angat, umalis, nakalimot. Nung walang-wala na naman, Kalingap na naman ang maalala. Diba? Wala naman problema doon sa Kalingap kasi yun naman talaga ang purpose nila, pagtulong. Pero nakakasakit ng damdamin na sa lahat ng ginawa nila,
ang matatanggapan nila is sama ng loob. Pero sanay na sila dyan. Kaya ngayon ang nakakatuwa sa kanila eh. Kahit marami ng mga bagay na nasasaktan sila, pero mas nakukuha pa rin nila magpakumbaba. Intindihin. Ganun sila kabait. Kaya paano mo hindi ma-appreciate? Nakakasama lang ng loob na nakikita naman natin ang katotohanan, pero bakit pilit talaga natin na ginagawa ng masamang kwento? Na hindi ko talaga maintindihan. Bakit ba ang nakikita nila mali? Mali. Na wala naman kaming nakikitang mali. Yung tama, gusto nila gawing mali. Di ba? Ako, para sa akin ha, ito lang talaga ang masasabi ko as viewer ng Kalingap. Doon sa mga naninira, hindi nyo mapapabagsak ng basta-basta ang Kalingap. Kasi ako naniniwala ako eh. May puso talaga sila sa pagtulong. May Diyos sa puso nila. Yung pagkilos nila is naka-align sa Diyos. Ako hindi ko lahat ng Christian pinapaniwalaan ko na may puso. Na maayos, na naka-align sa Diyos. Pero ramdam mo talaga yung tao na yung ginagawa nila naka-align sa Diyos. May puso talaga sila sa pagtulong. Kaya alam ko talagang ginagay din sila ng Lord. Yung puso talaga nila is nasa Panginoon. Kaya nila nagagawa ang lahat. Kaya lahat man ng paninira sa kanila gusto ng pagpabagsak sa kanila, hindi basta-basta nila mapapabagsak. Kasi ang kwento nila, ibig sabihin, yung mga naninira, gawa-gawa nila na kwento. Pero yung puso nila is totoo. Diba? So kaya kung ako sa inyo, tigilan nyo na. Maghanap na lang kayo ng ibang sisiraan nyo. Huwag lang ang Kalingap. Kasi sa tingin ko, kung yan ang goal nyo sa buhay, mapabagsak sila. Hindi yan ang totoo. Hindi yan ang totoo na nakikita ko. Ang totoo na nakikita ko, kinokontent nyo lang ang Kalingap. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching.